Malapit ang Pasko, marami nagtatanong kailan makukulong ang mga kurakot. Kausapin natin tungkol dyan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ombudsman Remulla, magandang umaga po. Good morning, Igan. At magandang umaga kay Rina sa mga kasama mo dyan. May panibagong nirefer ang ICI sa Ombudsman para makasuhan dahil sa pagtanggap umano ng kickback sa mga proyekto at kabilang si dating Senador Bong Revilla. Ito ba'y nasa tanggapan? Ano po inaasahan ng publiko rito? Matatapos na niya, kung hindi pa tapos, matatapos na ang preliminary investigation niyan, kasi niya. At gayon din sa Senator Jinggoy, matatapos na rin ang PI nila. Kaya, hanapin lang natin, titignan natin kung magkakaroon na ng information at doon, itutuloy na sa Sandigan Bayan. Binanggit kayong timeline dati, December 15. Nasusunod pa rin po ba yun, Ombudsman? Tingin ko naman, mayroon naman talagang may mga makakasuhan talaga. Ngayon kasi pinahihinog natin lahat, sinusunod natin ang due process, ginagalang natin ang karapatan ng mga masasakdal. Kaya tuloy-tuloy lang yan. Araw-araw nasa opisina tayo at tinatrabaho natin yung mga kailangan ng bayan. Kasi bisuhong si Pangulong Bongbong Marcos nagsabi, magpapasko sila sa kulungan, Ombudsman. Meron talaga magpapasko sa kulungan. Kasi nga, yun talaga ang nakikita namin sa aming mga investigasyon na ginagawa sa Office of the Ombudsman. Tsaka sa DOJ. Ang DOJ po ay marami rin po silang kasong tinatapos at mapapile na rin po yung mga kaso nila. Opo. Sa kampanya ng katiwalian, reaksyon po, Ombudsman Remulla, sa pagbibitiw bilang commissioner ni dating Secretary Babe Singson sa ICI. Matagal niya na sinabi sa akin yan na hindi siya, na hanggang December lang talaga ang kanyang pakay na magtagal sapagkat marami rin siya inaasikasong personal. Opo. Tsaka nakakapagod na, Arnold, ang trabaho yan. Nakakapagod talaga. Kaya ang maganda lang talaga, naglingkod pa rin sa bayan para tulungan tayong maliwanagan sa mga nangyari sa ating bansa. Nakikita ba natin yung direksyon na matigil ang ICI at ibigay na po sa inyong lahat sa Ombudsman, Ombudsman Remulla? Yun ang direksyon yan. Kasi hindi naman pwedeng forever ang ICI at meron namang batas na nag-create ng Office of the Ombudsman. Opo. Na ngayon naman ay very active kami. At itong susunod na taon ay marami tayong kukunin mga batang abogado na siyang magmamana ng mga problema na pinakailangan ayusin natin sa ating bayan. Aabutin pa ho ba next year ang ICI, Ombudsman, sa tingin nyo? Tingin ko mga 1-2 buwan na lang yan. At maaari na i-turn over sa amin lahat ng kanilang mga tinabaho at makakatulong yan sa aming gawain. Opo. Sapagkat yung kanilang pag-apura at pagtitingin sa mga ebidensya ay makakatulong sa amin ng mahigit. Opo, sa mga hinahabol po natin, may mga dagdag ebidensya ang ICI kina dating Congressman Saldico at 7 iba pa. Kamusta na po? At okay naman. At yun naman ay naka-assign na sa ating mga field investigators. No? Opo. Meron tayong mga field investigators at fact-finding teams na gumagawa ngayon ng mga pagkalat ng ebidensya at pag-validate ng lahat ng binigay sa atin. Ombudsman Remulla, reaksyon lang po. Hindi na pumapasok si Senador Bato de la Rosa sa Senado simula nung sabihin mong may kopya ka ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban sa kanya. Yun nga doon ako nagtataka kasi ano mo naman, ang trabaho ko, accountability. Di ba? Ang accountability of public officers po, ang trabaho ng ombudsman. Kaya yan po inabiso sa akin, kaya lang hindi ako binibigyan ng kopya kasi yan po ay dapat sa Executive Department dadaan, hindi po sa akin. Opo. So yung hawak nyo, unofficial po yan? Unofficial copy po. Opo. At aabutin ba siya next year bago arestuhin? Hindi ko alam Kasi depende ho yan sa ICC. At niliwanag ko na yan sa mga kumakausap sa ICC. At ang sabi nga sa akin ay intay-intay lang sapagkat meron doon sila tinatapos upang pwede nilang i-serve ang warrant. Opo. Maraming salamat, Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Maraming Ingat po. salamat, Igan. At, Thank you. Happy anniversary sa inyo. Ay, salamat po. Salamat. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.